Latest ngayon itong RGA na pinagtatanggol ng marami sa atin. Pinagsasabihan ng mga masasama ang mga ulama dahil lang sa kanilang pagtatanggol sa RGA na ito. Ngayon, pumutok na naman. Madakal manamya makakuko. Sabi ni Al-Hasan Al-Basri, rahimahullahu ta'ala, al-alimu yara al-fitnata wa hiya muqbilah, wan nasu la yarawnaha illa wa hiya mudbirah. Ang isang alim, isang maalam sa Islam, ay alam niya, nakikita niya ang fitna na paparating. Samantalang karamihan sa mga tao ay hindi nila nalalaman ang fitna maliban na lang na kung ito ay dumatal na. Ang mga ulama natin, bago pa man dumating ang fitna, ay nakikita na nila ito sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman sa Quran, kanilang mga kaalaman sa sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang yung karamihan sa mga tao, na pagtatanto lamang nila, nakikita lamang nila ang fitna, ang kapinsalaan, kapag ito ay nakapinsala na. Dumating na, huli na ang lahat. Binabalaan tayo ng mga ulama. Sinasabi sa atin ng mga maalam sa Islam, ang mga kapinsalaan at ang mga kadahilanan ng kapinsalaan, kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, nakakalungkot, marami sa atin ang imbis na maniwala sa mga sinasabi ng mga ulama na mayroong mga matitibay na mga proof, dalil mula sa Quran at sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam, imbis na maniwala sila sa mga ulama, yung iba pa sa atin nawawala ng galang sa mga ulama, kung ano-ano ang sinasabi sa mga ulama. Bakit niyo yung sinasabi? Siguro naiinggit kayo. Kaya niyo yan ipinagbabawal sa amin ay dahil sa naiinggit kayo. Ganito, bla bla bla, kung ano ang sinasabi nila sa mga ulama. Tingnan ninyo ang resulta, mga kapatid sa Islam. Ang resulta ng katigasan ng ating mga ulo, na pagtatanto lamang natin ang mga sinasabi sa atin ng mga ulama, na kung saan huli na ang lahat. Hindi na tayo nadala sa mga taong, sa silang mga taong niloloko tayo. Simpleng panloloko lang, simpleng scam lang, na naloloko tayo. Dahil sa tindi ng ating pagmamahal sa mga makamundong bagay. Dumaan ang mga samut-saring mga scam. Andyan yung Coco scam. Ilang taon na ang nagdaan. Sinasabi ng mga ulama na ito ay riba. Ito ay patubo, haram na patubo. Ito ay napapalooban ng napakalaking kasalanan pagkakasala kay Allah. Kung ano-ano ang sinasabi ng mga tao sa mga ulama. Nagpatuloy sila sa pagpapaloko sa mga manluloko. Yung iba, na ipinangutang pa niya. Yung may mga kalabaw na ibininta nila ang kanilang mga kalabaw. Yung iba ay nagbenta ng kalupaan para lang makapag-invest sa investment kuno na ito. Noong umpisa, pinakagat sila. Ibinalik, mayroong tubo. Yung pangalawa, pinakagat. Nung mga sumunod na marami na ang kumagat, pumutok yung kuko. Yung iba pa ay nakapag-rido, nagkaroon ng mga rido, napakalaking kapinsalaan ang naipinsala ng Coco scam na yun. Na marami pa rin hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang kapinsalaan ng fitna na yun. Hanggang ngayon ay hindi pa nakapagbayad sa mga nautangan nila. La ilaha illallah. Ang daming mga professional, mga nakapag-aral, na nagpaloko sa scam na ito.
Ang daming mga umitim na ang kanilang noo sa pagsasala. Umitim na ang kanyang noo sa pagsasala nung dumating ang fitna na ito na la ilaha illallah. Nagbenta ng ari-arian para lang makapag-invest sa investment kuno na ito. Yakadakdakla mga pipiataw, amya kalbulbuda kiya kalakira ni kuko. Wallahi al-azim. Sabab bu sa mitataralo ababaya ko dunia. Naapyapan miya pa sa agama na karawd no tao. La ilaha illallah. Hindi pa doon nagtapos. Sinundan pa yun ng marami pang mga scam na investment kuno. Latest ngayon itong RGA na pinagtatanggol ng marami sa atin. Pinagsasabihan ng mga masasama ang mga ulama dahil lang sa kanilang pagtatanggol sa RGA na ito. Ngayon, pumutok na naman. Madakal manamya makakuko. Saka pa lamang nila napagtanto, again, na naman. Pero huli na ang lahat. La ilaha illallah. Mga kapatid, matuto tayong makinig sa mga ulama. Para saan pa at sinabi sa atin ni Allah, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sabi ni Allah, magtanong kayo sa mga maalam kung hindi niyo alam. Kapag hinggil sa agama, hinggil sa din, hinggil sa Islam, saan tayo magtatanong? Magtatanong tayo sa mga ulama. Mga maaalam sa Islam. Para saan pa sinabi sa atin yan ni Allah kung hindi rin naman mapagkakatiwalaan ng mga ulama. Mga kapatid, matuto tayong makinig. Ang mga ulama, binigyan sila ni Allah ng kaalaman na hindi abot, hindi batid ng ating mga kaalaman. Mga kapatid, hindi po ba sa tuwing tayo ay nagpapagamot, hindi ba mas kampante tayo kung ang gumagamot sa atin ay tunay at lehitimong doktor? Halimbawa, yung asawa mo, kailangan niya maoperahan. Meron mga manggagamot. Yung isa, lehitimong doktor. Samantalang yung isa, experience lang. Kanino ka magtitiwala, aber? Siyempre, kung tama yung pananaw mo, kung nasa katinuan ka pa naman, doon ka magtitiwala sa lehitimong doktor na may karanasan kaysa doon sa nagdudoktor-doktoran lang, walang may pakitang katunayan na siya'y dalubhasa sa gawain na ito. Kung ganyan tayo dapat magsiguro sa mundong ito, mas higit lalo tayo magsigurado, manigurado. Kapag ang kaligtasan na natin sa kabilang buhay ang nakasalalay dito, mga kapatid, doon tayo magtiwala sa mga lehitimong mga ulama na tunay na sinasaksihan ng marami sa mga tulabul ilm. Sinasaksihan ng mga marami sa mga mag-aaral ng Islam na sila ay mga tunay na mga ulama. Kaysa doon sa nakakita ka lang, nakarinig ka lang ng isang nagsasalita, nasarapan ka lang, sumang-ayon lang sa iyong kagustuhan na sinabi mo na, mayroon akong narinig na alim, mayroon akong narinig na ustad-ustad, ganito. Pwede naman yan. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi man lamang tayo naninigurado kung tunay nga ba na legit yung naringgan mo. La ilaha illallah. Mga kapatid sa Islam, payo po sa lahat ng nasadlak sa haram na ito. Hindi pa huli ang lahat sa kapatawaran ni Allah. Magbalik loob kayo kay Allah, humingi kayo ng kapatawaran kay Allah, itama ninyo ang inyong mga pagkakamali. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin ninyo ang inyong pagtatawba, pag-iistighfar kay Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa inyong mata mo ang kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag na ninyong babalikan muli ang mga pagkakamaling ito, mga kapatid sa Islam. So lahat po tayo ay nagkakamali, walang perpekto. Magkakapareho tayo dyan. Lahat tayo ay nagkakasala. Dito lang tayo nagkakaiba-iba.
sa paghingi ng kapatawaran kay Allah. Dahil may mga tao na lagi na nagkakasala, hindi humihingi ng kapatawaran kay Allah. May mga tao naman na bawat pagkakamali at pagkakasala nila kay Allah, ay agaran nila itong inihihingi ng kapatawaran kay Allah at agaran silang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So sa mga nasadlak sa haram na ito, makinig na po kayo sa mga lehitimong mga ulama. Lehitimo ha? Lehitimo. Totoo. Tunay na mga ulama. Makinig po tayo sa kanila mga kapatid sa Islam. Huwag tayo maging desperado sa paghahanap buhay mga kapatid. Na kahit anong paraan ay gagawin para lang lumaki ang kita. Kaya nasasadlak tayo sa mga haram na mga transaksyon, mga riba, ano pa mang mga haram na transaksyon, nagagawan natin ng kawalan ng katarungan ng ating kapwa nagtitinda, inaagawan ng customer, nagsisinungaling sa customer, yung made in China na sinasabing made in Japan. Para lang tumaas ang level nito sa paningin ng customer para maloko ang customer. Lahat ng mga pinagbabawal na mga gawain na ito, nagagawa ito ng tao kadalasan dahil sa kanyang pagiging desperado. Nais niyang umangat agad. Nais niyang yumaman agad. Nais niyang makarami. Makarami sa pera, makarami sa kita, kahit haram, kahit riba pa yan, kahit makapag-iwan ng sala. So nagagawa natin ang mga haram na ito mga kapatid, kabilang sa mga kadahilanan dahil sa pagiging desperado. Hindi tayo marunong magtiis. Hindi tayo marunong maghintay sa biyaya ni Allah na halal. Kaya kahit haram, gagawin. Kahit makapagtinda ng haram, gagawin ng tao. Kasi hindi siya marunong magtiis, maghintay sa halal na biyaya sa kanya ni Allah. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ni Allah. Magtrabaho lang tayo ng patas. Magtrabaho lang tayo, maghanap buhay tayo ng patas. Hindi tayo pababayaan ni Allah. Huwag tayo maging desperado. Ang sabi ni Allah ay kumain kayo mula sa mga biyaya ni Allah na mga halal, hindi mga haram. Hindi kung ano ang gusto natin, hindi kung ano yung matripan natin, kung ano yung mas madali ay gagawin natin, hindi mga kapatid. Halal ang sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.